Wayan ng senador at mga congressman at itong si senador si congressman ng Quezon ay may patutsada kay Amy Marcos. Kasi nga naman ang sinasabi nila tamad daw yung mga senador. At ang sinasabi nitong congressman ng mga kongreso ay yung mga taga-Senate ay minsan pinapatay yung kanilang mga batas na ipinapasa. Ayan, pakinggan natin itong mga bossing. Actually, go ahead. Ela diretsahang kinundena ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez ang mga senador na anyay nilalagyan ng mali siya ang ayuda para sa Kapusang Kita o AKA program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay matapos questionin ni na Senators Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa at Risa Ontiveros ang programa na may 26.7 billion pesos na halaga ng alokasyon para sa taong ito. Ipinagtataka ng mga senador ang pagkasingit ng programa sa 2024 national budget at iniuugnay sa People's Initiative Campaign. Pero ayon kay Congressman Suarez, pumirma ang mga senador sa bicameral report sa 2024 General Appropriations Bill kung saan nakasaad ang AKA program. Laman po ito ng BICAM report. Pumirma po tayo sa BICAM report. Ngayon, wag po natin sisisihin ang isang programa na ang layunin ay napakaganda kung hindi po ninyo Maganda yung layunin? Sir, una sa lahat, madaming mga ahensya ng gobyerno na matai-tai na kaka-defend nila ng kanilang budget. Karamihan sa kanila, kinakaltasan nyo ng budget. Di ba? Sabi nyo nga kaltasan natin si Inday Sara. Wala namang ano yan Wala namang ano yan. Hindi naman kailangan ng confidential funds niya. Kaltasan natin yung DepEd. Dapat ganito lang yan. Diba? Ganun kayo So, kinakaltasan ninyo yung mga importanteng mga nagtatrabahong mga ahensya. Di natin sinasabi na itong DSWD hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho ang DSWD at importante ang role ng DSWD sa ating bayan. Kaya lang ang problema, nakapeg kasi yung budget ng DSWD. Ibig sabihin, meron silang presentation request sa kung magkano yung gagastusin nila sa buong taon. Usually, hindi yan nalalayo sa budget nila from last year o from the previous year. Kumbaga doon lang yan naglalaro. May konti-konti lang na adjustment, nadadagdagan ng konti or na babawasan ng sobrang konti. Pero madalas kung magkano lang din yung lalo na kung itong taon na to sobrang dami nung bagyo na dumating Tapos nadaming mga nasalanta at ito lang yung ginastos mo. Halimbawa, gumastos ka lang ng 2 billion. Ang daming lindol sa lanta, ang daming tawag dyan, bulkan na sumabog. So next year, ang hihingin mong budget, nandoon lang din, 2 billion or madadagdagan lang ng 1 billion, isang 3 billion. Kasi nga, para lang ma-foresee natin, hindi natin alam yung force of nature ba? Di ba? Baka mas maraming bagyo at sumabog na bulkan ngayon, di ba? So at least may ipipeg mo lang dun. Ang problema kasi dito, sir, hindi nila hinihingi yung pera na yan, ibinigay nyo sa kanila. Samantalang apakaraming mga ahensya ng gobyerno na kailangan ng budget hindi natin pinalusot. Tapos yung mga sundalo pa natin, pinagbabayad nyo pa sila ng kontribusyon para sa kanilang mga pensyon. Ayun ang problema. So hindi naman problema rito. Yung programa, ang masaklap kasi rito, nagbigay na kayo ng pera para sa programa na hindi pa naman pala aktibo. Na ginagawan nyo pa lang. Di sana kung halimbawa, DSWD, binibigyan namin kayo ng mandato na bukod sa 4Ps at AIX, gumawa pa kayo ng isa pang form of pagbibigay ng ayuda. Then next budget hearing bibigyan namin kayo ng budget para diyan. Buti kung ganun. Hindi. Binigyan mo na ng pera. Mag-isip ka kung anong gagawin mo sa pera na yan. Ang swerte naman ng DSWD. Diba? Well, kung ako DSWD, talagang mapapalundag ako. Mantakin mo, hindi na tayo nahirapan sa pag-defend ng budget natin. Binigyan pa tayo ng sobra. Saan ka na? Yun po ang problema, sir. Walang problema sa AKAP kung talagang mapupunta yan sa tao.
Walang problema. Ang problema po kasi dito ay nagbigay na kayo ng budget nang wala pa naman palang guidelines, wala pa naman palang konkretong programa talaga na yan. Tapos biglang nagkaroon pa ng People's Initiative, pirma-pirmahan na nagkakabayaran di umano. Ayun. Pero hindi natin sinasabi na walang mali ang Senado. Ang bahay nga yan House eh. Merong lower house at upper house. Kumbaga dalawa yung bahay na yan. Hindi bungalow yan. May first floor, may second floor. So kung ano yung manino nasa first floor, lumusot sa second floor, putya, isang buong bahay silang mga tulunggis. Isang buong bahay silang tulunggis ngayon. Paghuhugas kamay sila pare-parehas. Illegal tong akap Sinong nagpasimuno nito? Congress ang gumagawa ng budget Congress ang nagbibigay ng budget Di ba? Putya yan. Dating sa BICAM, pinirmahan din ng mga senador. Anong ibig sabihin nun? So kung may problema sa akap at Congress ang gumawa, di ba dapat pati Senate damay? Bakit yung Senate nagmamalinis? Problema, yung mga senador masyado kayo nagmamalinis, pero kasapakat kayo dyan. Pirmado nyo Ngayon, ano ang kanilang masasabi dun sa pirma? Hindi namin pirma yan. E-signature yan Ano yan? Hindi naman yan wet signature. Patay tayo kapag kaganyan. Sige. Pinasa yung bicameral report. At kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report na ipinasa po sa Senado, di sana hindi po ninyo pinirmahan. May punto siya dun. May punto si Suarez doon. Sunog na sunog talaga kayo ron. Anong masasabi ng mga senador? Hindi naman namin pirma yan. E-signature Diba sinabi naman natin na yung pirma na yan, sa inyo yan. Una sa lahat, putya, kung may e-signature kayo dyan na alam nyong hindi kayo pumirma at ayaw nyo naman talaga dyan, dapat hindi ito ang investigasyon na kinakandak nyo ngayon. Kung sino ang tarantado na gumamit ng mga pirma ninyo. Yun. Pero the fact na hindi kayo mag-iimbestiga tungkol sa paglitaw ng mga pirma nyo sa ganyang klase ng proyekto, ibig sabihin, alam niya, namumulitika lang kayo. Dagdag pa ng Deputy Speaker, hindi excuse ang kawalan ng kaalaman sa batas, lalo na kung ang mga ito mismo. Karen, grabe ang confidence. Grabe talaga ang confidence ng mama kasi nga alam niya na hindi lang sila ang may kasalanan. The Senate is putting blame on us na sila din naman yung nagdesisyon tungkol doon. Kumbaga pinalusot namin, pinalusot din nila. So pare-parehas kaming damay dyan. Dapat ganun, huwag kayo magmalinis. Kaya kumpiyansa si Suarez kasi pirmado nila Di ba? Pirmado nila tapos eto yung presidente hindi naman binito. Yun lang ang problema. Ang pumirma sa batas. Ignorance of the law is no excuse. Ang AKAP program po ay isang napakagandang programa kung saan tulong kasi baka kayo masyadong nabibilib sa Senate pagdating dito sa AKAP Di ba? Although sila nag-expose, pero baka kaya nila ine-expose kasi alam nila na may katiwalian pero pinalusot nila. Yun lang yun Di ba lagi natin sinasabi nun? Total tapos naman na tong issue na to. Hindi ba sabi nga, di ba si Chavit Singson nagtestigo siya against ERAP. Tapos dahil dun sa kanyang mga testimonya, si ERAP na-impeach, tama? Nakulong si ERAP ng 3 taon. Ngayon ang kaya alam ni Chavit Singson yung pasikot-sikot nung scam kasi siya daw ang may gawa nun. Yun ang naririnig natin dati kumbaga siya yung author nun. Kaya alam niya kung saang anggulo babanatan kasi nga alam niya yung pasikot-sikot nun So ganun din dito. Baka ito hindi ko sinasabing totoo pero baka kaya alam nila kung paano aatakihin itong issue na to ng AKAP. Alam nila to in the first place pero pinirmahan din nila, pinalusot din nila. Yun ang pinakamasakit sa lahat.
Nagigets nyo naman siguro yung ibig ko sabihin, no? Kasi parang pinalalabas ng Senate dito na kami nga ang nag-expose eh. Paanong alam namin yan? Kung alam namin yan, madadamay kami dyan. Di sana hindi kami na-expose. Kaya lang, ito pong mga senador, lagi nyong tatandaan na ang senador po ay ma-hype yung mga yan. Hindi hype, ibig sabihin, ang popular kasi sila. Oo, in terms of yung followings at yung mga nakikinig, nanonood sa kanila, mas malaki po yung followings nila. Buong Pilipinas yung kanilang followings. Nakakilala sa kanila buong Pilipinas. Itong mga congressman na to, hindi naman kilala itong mga to, hindi naman mga sikat ito. Kaya ngayon, dinadaan ng Senado sa moro-moro. Ibig sabihin, yung trial by publicity. Yung propagandahan na mga na parang pinalalabas ka na sila'y malinis. So galit na galit ang mga tao sa Congress. Tapos tuwan-tuwa sila sa Senate. Well, in fact, katulad ng sinasabi nito ni Suarez, kahit na banas tayo sa pagmumukha nito, katulad ng sinasabi niya na if you feel na merong merong illegal dyan, at sinasabi niyo na guilty kami, ang aking sinasabi is you are also guilty. We are equally guilty pagdating dyan sa AKAP program na yan. Why? Kami ang budget, pinirmahan nyo sa BICAM, therefore, naging part yan ng budget. Yun. Sabi ko nga sa inyo, dito mga bossing sa channel natin, hindi tayo nagpupropaganda na magalit ng lagi sa Congress na okay ang Senate. Hindi yun ganun. Pag nakikita natin na may palpak, okay, so diretso. Sa mga vulnerable po nating mga manggagawa na tuwing magkakaroon ng sakuna o anumang problema, kagad-agad may bibigay na tulong ang ating pamahalaan. At wag po natin lalagyan ng malisya ang isang napakagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Kabilang ang AKA program sa insertion sa pambansang pondo na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kung saan sabi naman ni Jeff ng Caloocan Boys, lamang sa numero. Oo. Lamang sila sa numero, kaya nga gusto nilang patayin ng Senado eh. Kaya nga doon sa People's Initiative, isa sa sinusulong nila yung joint voting. Ibig sabihin, yung 24 ng Senado, ihahalo na doon sa 300 plus na mga congressman. So mamamatay, mawawala ng boses yung Senado. Yun ang doon galit na galit ang Senado. Dahil muntik na silang lusawin netong People's Initiative at netong mga congressman na ito. Kaya yung mga senador, full sila kasi pabaka-bakasyon mga yan eh. Si Chis Escudero, ilang beses na kinakasal. Pakasal ng pakasal. Ang ibig ko sabihin, for the longest time, itong mga senador natin, petiks, itong mga senador natin, si Bato, pag fina-follow ko kasi si Bato, ihaw ng ihaw yan sa kanyang bahay. Kain ng kain niya, motor ng motor yan. So, itong mga senador na, si JBRC, ito bike ng bike, motor din ng motor. Ibig ko sabihin, dahil sa sobrang sarap ng buhay ng mga senador, muntik na silang lusawin ng mga congressman. At kung medyo napasarap-sarap pa sila, wala na sila ngayon. Yun yung sinasabi natin. Totoo naman yan, Jeff, na lamang sila sa numero. Pero sabi nga ni Banat Bay, kung sino ang nasa tao, siya ang tama. Kasi nga, napakadaling bilugin ng mga tao. So ang mga senador, napakarami ng bumoto sa kanila at mas kilala sila ng mga therefore nakaside ang senador sa mga tao. Itong mga congressman, nakaside sila saan? Sa speaker at sa budget. At naho-hostage ng Congress yung mga ahensya ng gobyerno kasi nga sila ang nagbibigay ng budget. Pero ang Senado, ang kanilang is tao. Ang senador pag nagsalita at sinabayan ng tao, di ibig sabihin mas maingay sila. Dito sa Pilipinas is a numbers game. Ganyan yan. So para sa akin, mas lamang ang Senado kasi ang senador may mga social media yan. Itong congressman na to, yung social media niya, tingnan mo ilan ang followers ng social media niyan versus sa followers ni Amy Marcos pagdating sa social media. So mas magaling ang Senate bilog ng ulo ng tao. Kaya nilang makuha yung pulso ng tao at kaya nilang ma-side sa kanila yung tao, which is walang kapangyarihan yung Congress. Meron silang kapangyarihan sa pera.
Oh, yun lang ang diferensya nila talaga. Kabilang nga ang ilang kongresista at senador. Patay sa DSWD, wala pa namang AKA program budget na nagagastos dahil kasalukuyan pang binubuo ng kagawaran ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng programa. Balik sa iyo, Ella. Kaya nga mga bossing kaya nga ang Congress, sa media sila lumalapit eh. At nakikita nyo, panay ang papresko ng mga congressman kasi wala silang ganung kalawak na reach na kailangan nila ng tulong ng media para yung boses nila marinig ng buong Pilipinas. Kasi sa senador na to, magsalita lang yan mga bossing sa kanilang magsalita lang yan sa kanilang mga social media. Nakuha na niyan yung simpatya ng tao. Bakit? Kasi kilala sila. Pumunta ka Mindanao. Tanungin mo kung sino si Mig Subiri, kilala. Tanungin mo kung sino si Suarez, hindi kilala yan. Pumunta ka nga ng kahit lang Quezon, di ba? Laguna. Pumunta ka na lang dito sa may Cavite. Tanungin mo si Suarez kung kilala nila. Hindi nila kilala yan. Pero tanungin mo si sino bang mga Cayetano, tanungin mo. Kilala nila yan. Binay, tanungin mo. Kilala, kaya nga makikita mo sa Senate, sino mga apelyido nandiyan dyan. Lahat sikat. Pacquiao. Binay. Cayetano. Di ba? Pimentel. Tapos Escudero. Yun.